Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang mag-asawang nagngangalang Vincent at Sophie. Nagpapatakbo sila ng isang tindahan ng karne na 20 years nang tumatakbo. Sa kabila ng matagal na panahon ng negosyo, hindi lumago ang tindahan ng karne at minimal lang ang kita. Sa katunayan, madalas silang nalulugi dahil hindi na ibenta ang kanilang karne at nabubulok. Sa paglipas ng panahon, napapagod na si Sophie sa pagpapatakbo ng bumabagsak na negosyo. Isang araw habang nagbabantay sila sa tindahan, biglang nagulat sina Sophie at Vincent nang lumitaw ang ilang taong nakasuot ng maskara ng hayop na umaatake sa kanilang tindahan ng karne. Agad na sinubukan ni Vincent na pigilan ang isa sa kanila na siyang nagdudulot ng gulo. Lumalabas na sila ay mga miyembro ng isang organisasyong vegetarian na sawang-sawa na sa mga taong kumakain ng karne. Dahil doon, inatake nila ang mga tindahan ng karne upang pigilan ang mga tao sa pagbili ng karne. Nang malapit ng suntukin ni Vincent ang isa sa kanila, bigla siyang binugbog ng iba pang miyembro ng grupong vegetarian. Ang insidente ay nagdulot ng isa pang pagkalugi sa pananalapi nina Sophie at Vincent. Pagkatapos nito, pumunta sina Sophie at Vincent sa bahay ng matalik na kaibigan ni Sophie na si Stephanie at ng asawa nitong si Mark. Madalas ibinabahagi ni Sophie ang kanyang mga problema at humihingi ng payo kay Stephanie. Pagkatapos ay sabay silang mananghalian at habang kumakain ay pinag-uusapan nila ang kani-kanilang mga negosyo. Nagkataon na sina Stephanie at Mark ay nagmamay-ari rin ng isang tindahan ng karne tulad nina Sophie at Vincent. Gayunpaman, hindi tulad nina Sophie at Vincent, ang negosyo ng karne nina Stephanie at Mark ay napakatagumpay at mayroon ng 4 na branch sa iba't ibang lugar. Madalas itong nagiging dahilan ng pagkainggit nina Sophie at Vincent. Dahil malaki ang kinita nina Stephanie at Mark ng buwang iyon, binigyan nila si Vincent ng regalo sa anyo ng baril. Pagkatapos ng tanghalian, umuwi sina Sophie at Vincent. Habang nasa daan, nakita ni Vincent ang isa sa mga miyembro ng vegetarian organization na nakasakay sa bisikleta. Dahil sa sama ng loob, binangga ni Vincent ang lalaki gamit ang kotse na agad nitong ikinamatay para matiyak na hindi matutuklasan ng pulisya ang pagpatay. Naisip ni Sophie na putulin ang katawan ng lalaki at itapon ang mga bahagi nito nang hiwalay sa labas ng lungsod. Nakuha ni Sophie ang ideyang ito matapos mapanood ang kanyang paboritong programa sa telebisyon, isang palabas tungkol sa mga psychopath. Mula sa palabas, natutunan niya ang mga pangalan ng maraming psychopath at ang mga pamamaraan na ginagamit nila upang patayin at pagtakpan ang kanilang mga krimen. Pagkatapos ay dinala nila ang bangkay ng lalaki sa bahay, at agad na inutusan ni Sophie si Vincent na hiwain ang bangkay. Kinabukasan, binuksan ni Sophie ang tindahan ng karne gaya ng dati at nagbenta ng 1 piraso ng ham sa isang babae. Hindi nagtagal, nagising si Vincent at pumasok sa trabaho. Pagdating niya sa tindahan, nagulat si Vincent nang makita niya ang ham. Tinanong niya si Sophie kung ibinenta niya ang ham na yon sa ibang tao, at mahinahong sinagot ni Sophie na ibinenta niya ang isang maliit na bahagi nito sa isang babae. Maya-maya, bumalik ang babae sa tindahan ng karne para bumili pa ng ham. Sinabi niya na ang ham ay napakasarap, hindi katulad ng anumang karne na nabili niya noon. Nang marinig ito, natuwa si Sophie at balak niyang ibenta muli ang ham sa kanya. Hindi tulad ni Sophie, na mukhang tuwang-tuwa, si Vincent ay tila takot at malinaw na nag-aatubili na ibenta ang ham sa iba. Sa huli, matapos mapilit ni Sophie, nag-aatubili si Vincent na ibenta ang ham sa babae. Bago umalis ang babae, tinanong niya kung anong uri ng karne ang ginamit ni Vincent sa paggawa ng ham. Nauutal na sinagot ni Vincent na ang ham ay gawa sa baboy Iranian. Matapos umalis ang babae, sa wakas ay isiniwalat ni Vincent ang katotohanan tungkol sa kung anong karne ang talagang ginamit sa paggawa ng ham. Lumalabas na ginawa ni Vincent ang ham gamit ang laman ng lalaking pinatay niya noong isang araw. Orihinal na plano ni Vincent na gilingin ang karne at itapon ito ng paunti-unti para hindi na matagpuan ang bangkay ng lalaki. Gayunpaman, sa huli ay ibinenta ni Sophie ang ham sa mga customer. Noong una, natakot si Vincent na baka ang karne ay maging kakaiba o hindi kanais-nais, ngunit sa katotohanan, napakasarap nito. Sa sobrang sarap kaya nahumaling ang customer sa ham na gawa sa laman ng tao. Dahil sa kuryosidad, nagpasya si Sophie na tikman ito mismo at inamin na ang ham ay napakasarap. Nagsimulang isipin ni Sophie na mas masarap ang karne ng tao na gawa sa karne ng mga vegetarian kaysa sa karne ng mga taong kumakain ng lahat ng pagkain. Dahil doon, naisip ni Sophie na magbenta ng karne ng tao na gawa sa karne ng mga vegetarian para kumita ng malaki. Agad na tinanggihan ni Vincent ang ideya at tinanong kung paano nila maibebenta ang karne ng tao sa kanilang mga customer. Bago pa man sila makapagpatuloy sa pagtatalo, mas maraming customer ang dumating na gustong bumili ng ham matapos marinig mula sa babae na ang ham sa tindahan ni Vincent ay napakasarap.
Sa loob lamang ng isang araw, lahat ng ham na gawa sa karne ng tao ay tuluyang naubos. Nang gabing iyon, palihim na tinikman ni Vincent ang ham na talagang laman ng tao at napagtanto niyang talagang masarap ito. Iminungkahi ni Sophie na manghuli ng mga vegetarian at gawing ham ang mga ito, sa paniniwalang ito ay magdadala sa kanila ng napakalaking kita. Kinabukasan, binisita sila ng kanilang anak na si Chloe at ng kasintahan nitong si Lucas. Habang naghahanda sina Vincent at Sophie ng tanghalian para sa kanila gamit ang karne, natuklasan nila na sina Chloe at Lucas ay matagal ng mga vegetarian, at pareho silang tumatangging kumain ng alinman sa mga pagkaing inihanda nina Sophie at Vincent. Natural lamang na nakakainis ito sa kanila. Pagkatapos umalis ng kanilang anak na babae, nagpasya sina Vincent at Sophie na maghanap ng mga vegetarian upang madagdagan ang kanilang supply ng karne. Pumunta sila sa isang vegetarian restaurant upang pumili ng isang taong angkop na gawing ham. Matapos maobserbahan ang mga tao roon ng mahabang panahon, nagpasya silang puntiryahin ang may-ari ng restaurant, isang lalaking akma sa kanilang pamantayan dahil sa kanyang malaki at mabigat na katawan na magbubunga ng maraming karne. Pagkatapos ay hinintay ni Vincent at Sophie ang pag-uwi ng lalaki. Nang dumating ang sandali para patayin siya, natakot si Vincent at tumakbo palayo. Pagbalik sa kotse, iminungkahi ni Sophie na kailangan nila ng mas maingat na planong estratehiya bago dukutin ang mga vegetarian. Matapos itong pag-usapan ng magkasama, nagpasya silang magpanggap ng mga vegetarian na aktivista na gustong pigilan ang pagpatay sa mga alagang hayop. Kung magtagumpay ang plano, akitin nila ang mga vegetarian sa isang liblib na lugar kung saan maaari silang patayin. Pagkatapos ay nagsagawa sila ng isang protesta sa isang mataong lugar upang makuha ang atensyon ng mga vegetarian. Matapos ang ilang oras na pagprotesta, isang vegetarian na nagngangalang Joshua ang naging interesado sa kanilang demonstrasyon. Nang hapong iyon, nag-ayos sila na makipagkita kay Joshua sa isang liblib na lugar. Pagdating ni Joshua, handa na sina Vincent at Sophie na patayin siya. Ngunit muling nabigo ang kanilang plano dahil isinama ni Joshua ang dalawang kaibigan na sina Hera at Camille. Dahil dito, napilitan silang itigil ang kanilang planong patayin si Joshua. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Joshua sina Sophie at Vincent na sumama sa kanya sa pagsira ng isang tindahan ng karne. Lumalabas na sina Joshua, Hemorha, at Camille ay mga kaibigan ng vegetarian na siyang unang pinatay nina Sophie at Vincent. Naghahanap na sila ngayon ng iba pang mga miyembrong vegetarian na maaaring mahikayat na sirain ang mga tindahan ng karne. Dahil sina Vincent at Sophie ay kasalukuyang nagpapanggap na mga vegetarian, napilitan silang makilahok din sa pagsira ng mga tindahan ng karne. Matapos maghanda, tumungo sila sa isang malaking tindahan ng karne, na pala ay pagmamay-ari ng matalik na kaibigan ni Sophie na si Stephanie. Agad na tumanggi si Sophie na sumama sa pagsira ng tindahan, at piniling manatili sa loob ng kotse, habang si Vincent ay sumasali sa paninira. Dahil sa selos at hinanakit kina Stephanie at Mark, nakaramdam si Vincent ng kasiyahan na nagawa niyang sirain ang kanilang tindahan ng karne. Pagkatapos ng krimen, nabalisa si Sophie dahil sa kawalan ng simpatya ni Vincent kina Stephanie at Mark dahil alam niyang ang mga ginagawa nito ay maaaring magdulot ng matinding pagkalugi sa kanilang pananalapi. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nilang dalawa at si Vincent, na sawang-sawa na kay Sophie, ay nagpasyang iwan siya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Vincent, isang empleyado ng restaurant ang lumapit kay Sophie at nagsimula silang mag-usap tungkol sa palabas sa telebisyon na Psychopath na madalas na pinapanood ni Sophie. Dahil gabi na, inalok ng lalaki na ihatid si Sophie pauwi. Nalaman ni Sophie na vegetarian pala ang lalaki. Hinalikan niya ito at sadyang kinagat ang dila nito hanggang sa dumugo, pagkatapos ay inanyayahan siya sa loob ng bahay nito para linisin ang dugo. Ang pagkakataong ito ay agad na ginamit nina Sophie at Vincent para patayin ang vegetarian na lalaki. Hindi inaasahan, biglang dumating si Chloe sa bahay, na napilitan sina Sophie at Vincent na mabilis na pigilan siyang makita ang bangkay ng lalaking kanilang pinatay. Matapos matagumpay na mapaalis si Chloe, nilinis nina Sophie at Vincent ang kalat at agad na ginawang ham ang laman ng lalaki. Kinabukasan, hiniling sina Sophie at Vincent na pumunta sa bahay ni Stephanie. Labis na nalungkot sina Stephanie at Mark sa pagkawasak ng kanilang tindahan ng karne, na nagdulot ng pagkalugi na umabot sa malaking halaga. Pagka-uwi, sinimulan nina Sophie at Vincent ang pagbebenta ng ham, at sa loob lamang ng ilang oras, naubos lahat. May ilang mga mamimili pang ang hindi nakakakuha ng kahit isa. Dahil dito, sina Sophie at Vincent ay patuloy na naghahanap ng mga vegetarian at ginagawang hamon ang kanilang laman. Halos araw-araw, lumalabas sila upang manghuli ng mga vegetarian, at unti-unti silang nasasanay na patayin ang mga ito.
Unti-unti nilang itinataas ang presyo ng ham. Ngunit sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo, hindi kailanman nagrereklamo ang mga customer. Sa halip, parami ng parami ang mga bagong customer na bumibisita sa kanilang tindahan ng karne araw-araw. Dahil sa pagbebenta ng karne ng tao na vegetarian, sina Sophie at Vincent ay kumikita ng napakalaking kita. Kalaunan, dinala nila ang ham sa bahay nina Stephanie at Mark kung saan pareho silang nasisiyahan ng husto sa ham. Habang kumakain, biglang nguyain ni Mark ang isang kakaibang bagay sa loob ng karne na lumabas na isang pacemaker. Agad na nagdahilan sina Sophie at Vincent na sinasabing ang baboy Iranian na ginamit para sa hamon ay maaaring may pacemaker. Gayunpaman, tinanggihan ni Stephanie ang paliwanag na ito dahil alam na alam nilang ang ganitong aparato ay karaniwang itinatanim sa puso ng tao, kaya imposibleng magkaroon ng pacemaker ang baboy. Isang mainit na pagtatalo ang naganap sa pagitan nila. Dahil sa kanilang pagtatalo, si Vincent, na nalilipos ng galit kay Mark, ay biglang kumagat at kinain ang tainga ni Mark. Labis ang takot nina Mark at Stephanie na mangahas si Vincent na gumawa ng isang bagay na kasuklam-suklam. Matapos gawin ang kasuklam-suklam na gawain ito, sina Vincent at Sophie ay umalis ng walang kahit kaunting pagkakakonsensya. Pagkalipas ng ilang araw, sina Sophie at Vincent ay dumalo sa isang pagtitipon ng mga vegetarian kung saan nagsimula silang maghanap ng mga angkop na biktima na gagawing hamon. Habang naroon, sandaling pinag-isipan ni Vincent ang pagpatay sa isang batang sobrang taba, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kahinahunan at agad na hiniling kay Sophie na umalis. Napagtanto ni Vincent na ang pagpatay sa isang bata ay hindi mapapatawad. Nagkataon, nakasalubong nila sina Chloe at Lucas sa kaganapan. Galit na kinumpronta ni Lucas sina Vincent at Sophie dahil sa kanilang pangahas na pagdalo sa isang pagtitipon ng mga vegetarian, gayong kilala sila bilang mga nagtitinda ng karne. Dahil ayaw nilang magdulot ng kaguluhan, umalis sina Vincent at Sophie sa kaganapan. Di nagtagal, nakita nila ang isang babae na tila perpektong susunod na target. Walang pag-aalinlangan, hinuli ni na Sophie at Vincent ang babae at brutal na pinatay. Nang gabing iyon, biglang pumunta ang isang pulis sa kanilang tindahan ng karne. Ang pulis ay isang regular na customer na madalas bumili ng kanilang ham at nagtataka kung ang ham ay talagang galing sa baboy. Binanggit din niya na nakatanggap siya ng maraming ulat tungkol sa pagkawala ng 10 vegetarian. Nang marinig ito, hinimok ni Vincent ang pulis na umalis agad. Pagkatapos, kinausap ni Vincent si Sophie tungkol sa kanyang pagnanais na itigil ang pagbebenta ng karne ng tao na gawa sa mga vegetarian. Natatakot siya na ang kanilang mga pagpatay ay matuklasan kalaunan at na maghinala ang mga pulis sa patuloy na pagdami ng mga nawawalang vegetarian. Nag-aalala rin si Vincent na siya mismo ay nagiging adik sa pagpatay at maaaring maging psychopath. Hindi nagtagal, pumunta si Lucas sa kanilang bahay upang humingi ng tawad sa kanyang mga naunang pag-ugali. Kamakailan lamang, nalulungkot si Lucas dahil isa-isang nawawala ang mga miyembro ng organisasyong vegetarian at wala siyang ideya kung saan sila napunta. Bigla, balak ni Sophie na patayin si Lucas. Ngunit bago pa man siya makakilos, inutusan ni Vincent si Lucas na umuwi. Muling mariing sinabi ni Vincent kay Sophie na tapos na siyang magbenta ng karne ng mga vegetarian. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyang naubos ang kanilang stock ng ham na talagang karne ng mga vegetarian at tumanggi si Vincent na mag-restock nito. Ipinaalam niya sa lahat ng kanyang mga customer na hindi na magagamit ang ham at sinabing retirado na ang Iranian na tagapag-alaga ng baboy. Nang marinig ito, nadismaya ang mga customer at mabilis na umalis sa tindahan ng karne. Matapos mawala ang kanilang mga customer, muling nagtalo sina Vincent at Sophie. Sa pagkakataong ito, hindi na matiis ni Vincent ang patuloy na pagtulak ni Sophie na pumatay ng tao, kaya nagpasya siyang umalis. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi si Vincent at napansin ang sasakyan ni Joshua na nakaparada sa malapit. Lumalabas na habang wala si Vincent, nahuli ni na Joshua, Hera, at Camille si Sophie. Alam na nilang tatlo na sina Vincent at Sophie ay mga nagtitinda ng karne. At dahil nangahas sina Sophie at Vincent na linlangin sila, balak ni Joshua na patayin si Sophie. Bago pa man mangyari iyon, dumating si Vincent sa tamang oras upang iligtas siya. Sa madaling salita, napatay ni na Vincent at Sophie sina Joshua, Hera, at Camille. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kwento ay lumipat sa programang balita tungkol sa mga psychopath na madalas na pinapanood ni na Sophie at Vincent. Isiniwalat ng palabas na sina Vincent at Sophie ay inaresto ng pulisya dahil sa kanilang mga pagpatay. Ang mga taong nag-ulat sa kanila ay sina Stephanie at Mark. Pagkatapos ng hapunan na kanilang pinagsaluhan kasama sina Vincent at Sophie, sina Stephanie at Mark ay naghinala kung saan nanggagaling ang supply ng Iranian pork at kung bakit mayroong pacemaker sa loob ng karne.
Dahil sa hinala, inimbestigahan nila ang karneng ibinebenta nina Sophie at Vincent at kalaunan ay natuklasan na ito ay karne ng tao na hindi lamang mga vegetarian. Dahil dito, agad na inaresto ng pulisya sina Sophie at Vincent. Hinatulan sila ng korte ng habambuhay na pagkakabilanggo para sa mga krimeng nagawa nila. Sina Sophie at Vincent ay nakatakdang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa bilangguan upang pagbayaran ang kanilang mga nagawa.